Buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Tayo po ay magpo-focus doon sa verse 10, pero babasahin natin mula 5 hanggang 11. Kung nandun na kayo, basahin natin. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag. At ang nasa malapit lamang ang nakikita. At nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa ating pong binasa, ay magtutuon tayo sa verse 10 na may kaugnayan sa pagtawag. Pagtawag. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Opo, Panginoon, kami na inyong mga tao ay tinawag ninyo. At patuloy pa kayong tumatawag sa mga tao hanggang ngayon sa pamamagitan ng pangangaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, hindi namin ito babaliwalain bagamat kami po ay natawag na, sapagkat napakahalaga pong sariwain ng bagay nito. At nawa rin po huwag baliwalain sa mga tatawagin pa lamang, sapagkat ito po'y usaping buhay na walang hanggan at kamatayan sa impyerno. Kaya dalangin namin ang inyong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng inyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam natin lahat kung gaano kahalaga at ano ang ibig sabihin ng tinatawag ka. Kung kayo po ay nakapila na sa napakahabang pilahan ng pag-abroad at kasama kayong nag-apply ng ilang buwan, papalik-balik, gumagastos kayo ng maraming salapi, araw, lakas, lahat po ay binibigay ninyo sa pag-asang kayo ay tatawagin upang ma-interview at tuluyang matanggap. Dinanas ko po yan. Mahabang panahon, mahabang pagtitiis, maraming tao, at hindi mo alam kung ano ang iyong kalagayan. Para kang nagbibilang sa sarili mo 1,000 at ikaw nag-isa. 1,000 ang kasama mo, nag-iisa ka lang. Pero noong marinig ko ang pangalan ko, Isidro Dadula, hindi lang ako nakarinig, pati mga kasama ko, sabi niya, "Boy, tinatawag ka! Boy, tinawag ka na!" Yung laking tuwa ko na napaiyak ako sa tuwa, napalundag talaga ako. Sabi ko, salamat po, tinawag na ako. Then alam ko, yun na yung 90% na pag-asa na ako ay makakapag-abroad na.
At alam natin kung gaano kahalaga ang matawag. Nagbayad kami ng internet sa Globe, napakahaba rin ng pila, pero mayroong pribilehiyo ang mga senior citizen. Mahabang pila, pero nung tawagin ako na wala pang isang minuto naghintay, tinawag ako, ay napalindod ako sapagkat sa dami-dami ng mga tao ay laking kagalatan para sa akin. Alam niyo yan? Pag pumipila kayo kung saan lahat ng pag-asa niyo ay inyong binibilang doon. Alam niyo ang ibig sabihin ng tinatawag ka. At yun po ating gustong pag-usapan ngayon, tinatawag ka, kapatid o kaibigan. Mas mahalaga at mas napakaligaya kung isa ka sa tinawag ng Diyos para sa kanyang kaharian sa langit at hindi ka mapunta sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. Na ngayon buhay ka, habang naririto ka sa magulong daigdig, tinawag ka ng Panginoon, ikaw na ang pinakadakila at pinakamapalad na tao sa mundong ito. Ako'y tinawag. Kayo'y tinawag. Noong ako'y tawagin doon sa pag-apply ko sa abroad, iniwan ko lahat. Pati mga kaibigan ko. Hindi ko na sila pinansin. Ang aking nasa loobin, papasok ko sa opisina, kausapin ko yung tumawag sa akin, at nakahanda kong gawin anuman ang kanyang ipagagawa sa akin para lamang ako makalipad patungo sa Saudi. Wala na akong pakialam doon sa mga nakaraan. Masarap po ang tawagin. Dito sa ating teksto, napakasarap pong basahin ang verse 10. Sapagkat may kaugnayan ito sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Kahit ikaw'y Kristiyano na, o ikaw hindi pa, pareho kayong tinatawag. Basahin ko muli ang verse 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkakatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay dito, hindi kayo matitisod kailanman. Ano ba ang dapat nating malaman dito sa talata ito? Upang makita natin ang kalagahan ng pagkakatawag. Una, alamin natin kung sino ang tumatawag. Sino ang tumatawag? Natural, ayon sa konteksto, walang ibang tatawag sa atin na mga makasalanan upang tayo dalhin sa kanyang kaharian, iligtas mula sa sumpan ng kasalanan sa impyerno. Walang iba kundi ang Diyos. Diba't napakasarap na tawagin tayo ng Diyos? Kayo lang tawagin ng barkada, natutuwa kayo. Mga barkada ninyong hindi ka na pinapansin at pinansin ka bigla, matutuwa ka. Gaano pa kung ang Diyos ang tumawag sa iyo? Higit na katuwaan. Kaya nga, dito po sa ating binasa, verse 10, patatagin ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Marami po sa atin mga tinawag na, pero mga pasaway. Nagiging pasaway. Ang sabi sa verse 10 at binasa unang-una, patatagin ang pagkatawag sa iyo. Sa iyo na isang Kristiyano na, isang miyembro na, at pati yung mga applicants, magpakatatag kayo sa inyong pagkatawag. Iwan nyo lahat ng motibo. Ano man ang motibo, iwan nyo at pumasok kayo sa pagkakatawag sa Diyos. At hindi lang yun, kung ating babasahin din ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:9, 1 Corinthians 1:9, ang sabi, ang Diyos ay tapat. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak. Sino? Si Jesucristo na ating Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon at alam mong tinawag ka sapagkat hindi ka darating sa ganitong sandali,
Makiisa ka kay Kristo at hindi kung kani-kanino. Right? Tulad, kung ikaw may asawa, sa asawa ka makiisa, hindi sa iba. Hindi dapat yun. Tulad ng tinawag ko noon sa aking pag-apply sa abroad, iniiwan ko lahat yun. Yung mga kaibigan ko, yung mga kainuman ko, yung mga barkada ko, na ilang buwan kaming nagkakasama-sama, na naghihintay, iniiwan ko lahat yun. Walang halaga sa akin yun. Ang malaga, yung pagkakatawag sa akin. Kaya nga, sabi rito, sa 1 Corinthians 9, verse 9, ang sabi nito, tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak. Doon tayo makisama at hindi sa anumang kasalanan. At hindi sa anumang motibo. O paramdam. Hindi dapat. Kundi doon sa tumawag sa atin. Ganyan lang. Kung mayroon tayong ibang motibo, kung mayroon tayong ibang nais, maliban doon sa pagkakatawag sa atin, hindi natin minamahal yung pagkakatawag sa atin. Mas minamahal pa natin kung ano yung gusto natin. Hindi dapat yun. Tingnan ang sabi sa 2 Timothy chapter 1. Kung gano'n ang ginagawa natin, halimbawa may asawa tayo, kung kanino-kanino tayo nakikisama, ikinahihiyan natin ang ating asawa. At kung tayo na may Kristiyano at nakikisama tayo sa kasalanan, kinahiya natin si Kristo. Right? 2 Timothy 1:8 hanggang 9. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kung tinawag ka, sa Panginoon ka lang makisama. Dahil kung hindi, ikinahiya mo siya. Ni sa akin na bilanggo niya. Sabi niya kay Timoteo, maging kay Pablo, huwag niyang ikaya si Pablo na kanyang pastor, na nagturo sa kanya, na nagtuwid sa kanya, na tumawag sa kanya. Kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Nakita niyo? Napakapalad po natin mga tinawag ng Diyos sapagkat taglay natin ang biyaya bago pa lamang likhay ng mundo. Kapag itinawag, nandiyan na. So, ano pang hinahanap mo? Bakit kung saan-saan ka pa nakikisama? Nakikiisa kay Kristo ka na. Huwag mo siyang ikaya bilang iyong tagapagligtas na tumawag sa iyo. Now, paano tumatawag ang Panginoon? Paano ka tinawag ng Diyos? Mayroon bang mga tanda? Naku, mayroon bang palatandaan? Pag bumpas ang pintong yan, alay ko tinawag na akong Panginoon. O naramdaman ko, parang tinawag ko ng Diyos. Narinig ko yung tinig niya. Tumayo yung balahibo ko. Siguro, tinatawag na ako ng Panginoon. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Kundi sa paraan ng pakikinig ng Ebanghelyo. Tanging sa banal na kasulatan, ang pagtawag ng Diyos, hindi sa ating damdamin, hindi sa ating desire, hindi sa pagnanasa, kundi tanging sa salita ng Diyos. Tingnan niyo sa halimbawa sa mga taga-Thessalonica. Paano siya tinawag? Sinabi ni Pablo, 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon. Sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo.
Isa lang po ang paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin, sa kaligtasan, sa Kanyang kaharian, Ebanghelyo lang. Ebanghelyo. Hindi sa mga tandami, hindi sa pakiramdam, hindi sa mga tanda, hindi. Makinig ng pangangaral. Sapagkat habang tayo'y nakikinig, alam niyo ba? Habang nakikinig tayo, kahit hindi ka pa miyembro, kahit hindi pa Kristiyano, mayroong nag-uudyok sa iyo ng kaalaman, nauunawaan mo. Right? Bakit? Dahil may pinag-aralan tayo. Tanda natin, ang spiritual na bagay, hindi maunawaan ng laman na kaunawaan. Maliban na ang Diyos ang magpaliwanag sa iyo. Naunawaan niyo ba ang mensahe ngayon? Hindi dahil sa marunong ka at matalino ka. Summa cum laude ka sa eskwelahan. Sapagkat kahit ang pinaka-matalinong tao sa mundo ito, mangmang siya pagdating sa spiritual. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Kaya biyaya ng Diyos na makaunawa ka. Sa tuwing makikinig ba kayo ng mensahe doon sa church, nakakaunawa kayo? Aba, tinatawag kayo ng Panginoon. Kaso lang, tinutulugan ninyo eh. Tignan nyo lamang, halimbawa, natawag ako doon sa agency para sa abroad. Ang sabi ng kasama ko, "Uy, tinatawag ka!" Hayaan mo siya. Alam ko, tinawag ka ako. Kung ako tinawag, hindi ako mawawala sa listahan dyan. Anong magiging kalagayan ko noon? Matalino? Uhangan. Marami pong tao ganyan, nakakaunawa sa Ebanghelyo, nakakarinig siya, pero hindi nababago buhay niya dahil sa katalinuhan. Mag-ingat tayo dyan. Dahil tanging paraan ng pagtawag ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Kaya balikan natin ang tanong, sino ang tumatawag? Ang Diyos. Aba, napakapalad mo, kaibigan, kapatid. Kung ang tumawag pala sa iyo ay ang Diyos. Napakapalad natin. Alam nyo, ilang milyon o bilyon ang tao sa mundo nito. Bilangin nyo na lang. Pero isa ka sa tinawag. Bawag mo nang sayangin ang pagkakatawag na ito. Magpakabait ka na. Huwag ka nang magkaroon ng iba pang hangarin at motibo. Magpakabanal ka na. Amen? Amen. So, anong dapat natin maunawaan dito? Una, sino ang tumawag? Alam na natin, ang Diyos. Ikalawa, anong klaseng tawag ito? Anong klaseng tawag ito? Ito ba ay tawag dahil inutusan tayo? O otoridad ng tao? O otoridad ng pastor? O otoridad ng pare o ng papa? Kaya ka tinawag? Hindi. Hindi po ito carnal, hindi emotional, kundi ito ay spiritual. Spiritual po ito ang pagkakatawag. Sapagkat kung spiritual, ang pagkakatawag sa atin ay tawag ng pagsisisi ng kasalanan. Hindi lamang pagsisisi ng kasalanan para talikuran ng lahat, kundi tawag ng pananampalataya. Noong ko'y tawagin doon sa agency, no, iniwan ko lahat eh. Ganun ang pagsisisi, iiwan mo lahat yung iyong pinagkakatiwalaan, yung kaibigan mo, yung hangarin mo, yung inuman namin. Siyempre, andyan yung kabastusan, minsan sa inuman, di ba? Kayabangan, no? Para makilala. Iniwan ko lahat yun. Dahil naniniwala ako na ako'y karapat-dapat. Pananampalataya. Spiritual ito. At hindi lamang pagsisisi, tawag ng pagsisisi, tawag ng paniniwala o pananampalataya, kundi tawag ng pag-asa. Wow! Ang nasa iso agad, ang sabi ko sa aking sarili, makakaranas na rin tayo ng ginawa. Yung mga anak ko, makakabili ulit tayo ng gatas, ng lactogen, mahal. Hindi namin nagawa yun eh.
kaya si Ramil medyo gumaling yung ngipin niya, kaya yung labi niya, dahil sip-sip ng sip-sip noong kondensada. No? Kasi wala kami pera, pero noong matanggap ako, tinawag ko, punong-puno ko ng pag-asa, makakatikim na rin anak ko ng masarap na pagkain. At totoo naman talaga, hindi naging sinungaling yung kumpanya na pinasukan ko. Nakapag-aral sila sa magandang eskwelahan, may tutor pa, may katulong pa, may sasakyan pa. Talagang nakamit ko yung inaasahan ko. Kaya ganoon din sa atin, ang tawag sa atin ay spiritual, tawag ng pagsisisi, talikuran ng lahat ng kasamaan, kasalanan, lahat ng barkada, lahat ng bisyo, lahat ng hilig, lahat ng kalaswaan, lahat ng kahalayan sa babae, sa lalaki. Iwan lahat yan. Pagsisihan mo lahat yan. At mamuhay ka sa pananampalatayang tinawag ka. At dahil tinawag ka sa pananampalataya, punong-puno ka ng pag-asa, mababago ang buhay mo, mababago ang pamilya mo, mababago ang pakikitungo mo sa Diyos. Spiritual ito. So anong benefits nito? Anong benepisyo? Kaya na sinabi ko, natanggap ko lahat kung ano yung matanggap ko sa sakit na pinaghirapan ko. Ganon din naman, kung tayo tinawag ng spiritual, tatanggap din tayo ng benepisyong spiritual. Mayaman! Lahat ng kayamanan na nasa langit na sa atin. Itong kagandahan ng tabi, no? Nasusundan niyo ako? Basahin natin ang Ephesians chapter 1 verse 3. Kung ano po yung spiritual benefits na tinataglay ng mga tinawag. Ephesians 1:3. Ang sabi ni Pablo, na sumisigaw sa dalag, na nagbubunyi dahil sa kanyang kalagayan, ang sabi niya sa verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Sinong makakatanggap niyan? Walang makakatanggap niyan maliban sa ikaw na kinawag sa espiritual na pamamaraan. Kaya hindi tayo dapat mainggit doon sa mga taong nagbubunyi sila sa mga material. Kasama siyang malilibing dyan. Samantalang espiritual lahat, bawat espiritual sa sangkalangitan, taglay mo. At ano yung unang-una? Ang sabi dyan sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin. Yung unang-unang espiritual na binanggit yan, pagkapili. At ang pagkapili sa atin, bago pa itinatag ang sanlibutan, that is a benefit. Yan po ay benepisyong pangkalangitan, espiritual. At ang ating pagkakatawag is pangalawa na yun. At napakarami pa, mga kapatid. Kaya nga, kung tinawag tayong spiritual, ang benefits nito ay spiritual. Now, bakit maraming Kristiyano na sabing tinawag siya, pero nandun pa rin siya sa kahiligan, sa kalaswaan, sa kahalayan, sa bisyo, sa kasinungalingan? Bakit nandun pa siya? Naghahangad siya ng lahat ng yung parang paniwalaan siya ng mga tao? Ay, hindi niya naunawaan kung ano yung benefisyong taglay niya bilang tinawag. Kaya, hindi ba kayo nainggit dito? Doon sa mga kasama natin dito na hindi pa nagbibigay ng kanilang buhay kay Kristo, hindi ba kayo nainggit dito? Wala ka namang pera sa physical, wala ka namang pera sa bangko, wala ka pang pera sa kalangitan. Ay, kawawa ka. Kawawa ka talaga. So, kailangan natin ang benepisyo. Alam niyo yung benepisyo ito, nagtaglay-taglay natin, nahawakan natin ito, napangawakan natin ito, habang lumalago tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Dahil ang benepisyong ito ay nakakamit lamang natin, nahawakan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay tumitibay lamang habang nakikinig tayo ng mga aral. Kaya ang isang mga aral dapat mayroon siyang doktrina
na itinuturo na para pumasok sa isipan sapagkat ang salita ng Diyos o doktrina ang siyang nakapagbabago ng puso ng tao. So, anong klaseng tawag ito? Spiritual. So, ikatlo, anong dapat nating malaman dito? Nalaman natin sino ang tumatawag. Ngayon naman, anong klaseng tawag ito? Ikatlo, tignan natin, alam natin kung paano tumugon sa tawag na ito. Paano tumugon sa tawag na ito? Simple lang. Kung paano ka tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, well, pagtugon din naman sa parang hinihingi ng Ebanghelyo. Yun ang pagtugon. Tinawag tayo sa paraang salita ng Diyos, aba, ang pagtugon naman natin ay gawin ang hinihingi ng salita ng Diyos. Unang-una, ang sabi rito sa Mark 16:15. Ang sabi sa Mark 16:15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Okay? Ang salita ng Diyos ay common grace para sa lahat ng tao. Kailangan lang mayroong mangangaral. At ang nakakapakinig ng pangangaral ay dapat tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Yun po ang dapat paraan. Now, kung tutugon tayo doon sa panawagan ng Ebanghelyo, ano po ang tawag diyan sa Biblia? Yan po ay pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. John 8:24. Ganito ang sabi sa John 8:24. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo sumampalataya, pinabayaan ninyo ang tawag ng Diyos, nagbulag-bulagan ka, nagbingi-bingihan ka, hindi mo pinaniniwalaan, mapapahamak ka sa iyong kasalanan. Mapapahamak ka talaga. So, ilang taon ka na nakikinig? Ilang daang sermon na ang tumatawag sa iyo? Hanggat hindi ka sumasampalataya, patungo ka sa kapahamakan. So, anong panawagan? Pagsisisi ng kasalanan, pag-amin ng kamalian at kasalanan. Mga kapatid, ang pagsisisi, hindi yung pag-iyak. Di ba, yung mga magnanakaw, kapag nahuli yan, dadadayo mo pa sa presinto. Di ba? Kung tawagin yan, remorse. Na? Naglulupasay siya. Yung anak nyo rito, pagka pinagalito mo, halika nga ito, paghawak mo, hindi pa nga pinapalo. Bakit? Dahil sa akala niya, kapag mas malakas ang iyak niya, hindi na siya papaluin. Huwag kayo magpigil ng pamalo. Dahil hanggat hindi niyo pinalo, hindi niya mararamdaman ang sakit ng kasalanan ginawa niya. Ang kasalanan dapat nakakaramdam ng sakit bilang kabayaran. So, anong dapat? Kailangan ng pag-amin ng kasalanan. Tingnan Matthew 10:32. Mateo 10:32. Ganito ang sabi. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Paano natin makikilala si Kristo? Sa pamamagitan ng ating pag-amin ng ating kasalanan at kamalian. Pagkatapos, magpasakop tayo sa ordinansa ng salita ng Diyos. So, yun. Paano tumugon?
Sa tawag, simple lang. Kung anong hinihingi ng Ebanghelyo, siya mong gawin. Pag sinabi ng Ebanghelyo, magsisi ka sa iyong kasalanan at sumampalataya ka sa Diyos. Yun lang ang kailangan. So nakita niyo yung verse 10 ito, napakayaman, di ba? At panghuli, pang-apat, ano ang pang dapat gawin? So nakita natin, sino ang tumatawag? Anong klasang tawag ito? Paano tumugon sa tawag? Pang-lima at pang-apat at panghuli, mamuhay tayo sa pagkakatawag. Balik tayo sa ating text, verse 10 ng 2 Peter. Chapter 1, verse 10. Kaya mga kapatid, ngayong tinawag na kayo, ngayong Kristiyano na kayo, ngayon kayo magiging miyembro na. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Bakit po? Sapagkat kung di mo magawang patatagin ang iyong pagkakatawag, ang karugtong sapagkat kung gawin ninyo mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Ibig sabihin, you will never fail. Dahil kung hindi mo mapapatatag ang iyong pagkakatawag nito sa hindi ka pa natawag. Kung mayroon ka pang ibang motibo. Dapat Christ-centered ang buhay natin. Yung pong sinabi. Now, masdan natin ang sinabi sa verse 10. Medyo i-paraphrase ko lang ng konti. Ang sabi diyan, mga kapatid, lalong pagsikapang patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Ang sabi diyan, pagsikapang patatagin ang pagkatawag sa inyo. Alam niyo, simula noong tinawag ako, masaya na ako araw-araw kahit bawat oras nandun ako sa opisina na aking ahensya. Ayaw ko nang magpakawala ng panahon. Gusto ko nandun na. Kasi kitang-kita na Saudi na ito eh. Pero marami akong kasama na nagbakasyon muna dahil sinabi, binalita nila na tanggap na siya. Pagbalik niya, nakaalis na kami. Ngayon siya. Bakit? Hindi niya pinagtatag ang kanyang pagkakatawag. Kung tayo tinawag, patatagin na natin ito. Huwag na tayong magpatalo sa ating laman. So, paano? Paano natin patatagin ito? Yung pagkakatawag sa atin. Balikan natin yung verse 5. 2 Peter chapter 1, verse 5. Ando yung sagot eh, kung paano natin patatagin. Nandun yung sa unang pangungusap, sa verse 5. Ganito ang sabi sa verse 5. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. Yan po yung sagot eh. Para ating mapatatag ng maigi ang ating pagkakatawag, ang sabi dyan, gawin natin ang lahat ng ating makakaya na tustusan ang ating pananampalataya. Mayroon tayong katungkulan. Perseverance of the saints. Ito yung sa Bisaya pa, paglahutay. Hindi dahil sa ikaw ay ligtas na, hindi dahil sa ikaw ay miyembro na, ay magpapabaya ka. No, lalo mong patatagin. Pagsikapan mong dagdagan, patibayin ang iyong panampalataya. Magpapatuloy ka. Magpapatuloy ka. So ano po idadagdag natin sa ating pananampalataya? Ha? Ano idadagdag natin? Lahat tayo laging nakakarinig ng mensahe, Sunday after Sunday, Thursday after Thursday, prayer meeting after prayer meeting, nandun lahat yung susog ng pananampalataya. Tinuturo sa atin yung dapat nating idagdag sa pananampalataya. Ano yun? Balik ulit tayo sa verse 5. Hanggang
sa sumusunod. Ang sabi diyan, at dahil dito gawin ninyo lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng ano? Ng kabutihan. Mamuhay na tayo sa kabutihan. Huwag na sa kasamaan. Huwag na sa kahalayan. Huwag na sa lust. Kung mahilig ka sa babae, talikuran mo yan. Kung mahilig ka sa pera, huwag mong mahalin ang pera. Kung ma-pride ka, ibaba mo sarili mo. Gumawa ka ng kabutihan. At hindi lang yan. Ngayon kung may kabutihan ka, sabi niya, dagdagan mo ito ng kaalaman. Ang sabi niya, ang kabutihan ay dagdagan ng kaalaman. Hindi ka nananatiling mangmang sa katotohanan sapagkat hindi ka lalagos pananampalataya kung hindi mo ito nabibigyan ng kaalaman. Kailangan lagi kang nakikinig ng mensahe, lagi kang nakikinig ng pangangaral, lagi kang nagbabasa na inuunawa mo yung binabasa, hindi yung tinutulugan mo lang upang patulog. Kailangan magkaroon ka ng kaalaman. Mga kapatid, matanda na tayong Kristiyano. Hanggang ngayon, hindi mo pa may paliwanag ang iyong kaligtasan. Hindi pa kayo pamuhay ang iyong pananampalataya. Hindi ka nabubuhay sa doktrina. At hindi lang kaalaman. Ang kaalaman naman ay dagdagan ng pagpipigil. Napakabilis nating bumigkas. Kapag mayroon tayong problema, pang lumalabas agad yung ugali natin, galit po. Walang pagpipigil. Ang ating laman mahilig pa rin, walang pagpipigil. Ang ating sipan walang pagpipigil. Sinasabi din tayo Kristiyano, pero makikita sa buhay mo, nakikita ng lahat na wala kang pagpipigil. Huwag mong bigyan ng kahiyan ang Panginoon. Huwag mong bigyan ng kahiyan ang iyong pamilya. Magpigil ka ng iyong sarili. At hindi pagtapos dyan. Kapag ito'y nagpigil, ang dagdag dito ay pag-itiis. Marami po ang kumakapit sa syabog dahil hindi makapag-tiis sa hirap. Walang pigil ang kanyang laman. Marami kumakapit sa patalim na kahit na ito'y kasasama ng kanyang buhay at kinabukasan ng kanyang pamilya, bakit walang pagtitiis? At hindi pa tapos yan. Sa pagtitiis naman ang dadagdag? Ang pagiging makadiyos. Nakikita palagi si Kristo sa iyong pananalita, sa iyong ugali, sa iyong pagtayo, sa iyong pakikisama, pakikisalamuha, kahit sa mga unbelievers, makadiyos ang iyong ugali. Tagtagan natin yan, pagsikapan natin yan, tustusan natin ang ating pananampalataya. Para mamuhay tayo sa pananampalataya, tulad ni Pablo, I will fought the good fight of faith. At hindi lang yun sa pagkadiyos. Ang pagiging makadiyos sa pagmamahal sa kapatid. Ang pagmamahal po sa kapatid dito, hindi po malisya. Ang pagmamahal dito ay pagdamay at hindi pagsasabantala sa kapatid. Whether sa trabaho o sa relasyon, sa kahinaan, napakapangit po niyan. Hindi ang pag-ibig sa kapatid. Walang pagmamalasakit, kundi nais niyang makuha ang kanyang gusto lamang. Pagmamahal sa kapatid. At pagkatapos, sa pagmamahal sa kapatid, anong dapat idagdag? Pag-ibig. Love. Love saan? Sa Diyos. Sa church. Sa Word. Sa lahat ng bagay. Because love is the fulfillment of the law. Pag-ibig po ang kapunuan ng lahat ng utos. Kahit sa mga unbeliever, kahit sa kaaway mo, pwede mo ibigin dahil namumuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan yung sabi nito sa verse 8. Kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, kinakailangan ito lumalago, hindi kayo magiging walang saysay sa mga mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Makabuluhan kayo Kristiyano. Pero, sino sa verse 9? Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag. Sabi niya, bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita. Ibig sabihin, pansarili niya lamang interest ang nakikita niya. Hindi ba man lamang
Hindi bali makapagsamantala. Makuha lang ang gusto. At dahil dyan, nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kalimutan niya na siya tinatawag na ng Diyos. Na siya tinawag na ng Diyos. Kaya sabi sa verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Hindi kayo masisira. Baka mamaya, membro nyo lang, nakita nyo na, mayroon na kayong kasalanan kaagad. Nakakasira. Ma-excom kayo. Masisira. Okay? O di kaya, may problema ang pamilya mo, agad sugod ka agad, na walang pagpipigil, walang pagdikis, sira na naman ang patutunan. Dahil hindi mo pinagtibay na maigi ang iyong pagkakatawa. Verse 11, sapagkat sa ganitong paraan, ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kariyan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Yan po ang paksa, minsan binigay sa atin. Tinawag ka. Kapatid, tinatawag ka. Kaibigan. Kung tinatawag ka, pagigilan mo. Huwag kang pasaway. Huwag kang maging kahiyan sa Panginoon. Ang gospel call, until now, tumatawag ka. At maraming beses ka na nakarinig ng mensahe, naunawaan mo, tinatawag ka na kaibigan. Kailan mo pa sagutin ang tawag na ito? At kung ikaw naman, isang kapatid na tinawag na at narinig mo ang panawagan ng Diyos, tigilan mo na ang kasalanan. Tigilan mo na. Kailangan makita ang pagsusumikap mo na dumarami ang dagdag mo sa iyong pananampalataya. Amen ba? Amen. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Namin pong napagkulay ngayon. Tunay nga, Lord, na kami tinatawag ninyo at ang pagtawag ninyo sa amin ay banal at dapat lamang namin itong palagahan at pagsikapang dagdagan ang aming panampalataya ng mga moral values na ito upang lumago kami sa pagkakilala sa inyo at maluwalhati kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po kung aming sa magdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.